Ang inyong maririnig na pagbabahagi ay AI voice hango sa pananampalataya at testimonya ni Randy Ramos. Sa kadahilan ng damage ang kanyang vocal cord at pansamantalang hindi siya nakakapagsalita ng maayos. Naway mapagpala kayo ng pagbabahaging ito at mailapit kayo ng higit sa Panginoong Hesus. Minsan sa buhay, pakiramdam natin nag-iisa tayo. Even kung napapalibutan tayo ng maraming tao. Tahimik yung paligid pero sa loob natin maingay, magulo at nakakalito. Parang may kulang. Nagpe-pray tayo pero minsan parang feeling natin malayo si God. Na parang nasa taas lang siya, nakatingin. Parang yung kanta ni Bette Midler na From a Distance. Pero hindi talaga present dito sa moment natin si Lord. Kaya tuloy maraming tao ang nag-iisip na si God ay distant. Parang observer lang, hindi involved sa araw-araw nating pinagdadaanan. Pero ito yung simpleng katotohanan na dapat nating tandaan. Hindi malayo ang Diyos. Hindi siya sa malayong lugar lang. Nandito siya, ngayon mismo, kasama mo at higit pa doon, nasa loob mo. Hindi sa yung uri ng Diyos na pagkatapos kanyang gisingin sa umaga, bahala ka na sa buhay mo. Pambugnad na panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagtawag niyo sa amin ngayon. Salamat kahit iba-iba ang pinagdadaanan namin. Dinala mo kami sa isang moment na ito. Buksan mo po ang mga puso namin para mas maintindihan namin kung gaano ka talaga kalapit sa amin. Hindi lang sa isip kundi sa puso. Tulungan mo kami na hindi lang marinig ang iyong salita, kundi maramdaman din ang presensya mo sa buhay namin. Ipaalala mo sa amin ngayon na hindi kami nag-iisa. Kahit sa tahimik na laban, kahit sa mga araw na mabigat, kasama ka namin palagi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunghayan natin ang mahahalagang bagay tungkol sa usapin natin ngayon. Una, God has always wanted to be close to us. Simula pa lang sa umpisa, gusto na talaga ng Diyos na maging malapit sa atin. Hindi sa yung tipo na malayo o unreachable. Actually, nakasama niya sina Adam and Eve, parang normal na kasama lang sa araw-araw. At kahit nasira yung relationship na yon dahil sa kasalanan, hindi siya sumuko. Hindi niya tayo iniwan. Gumawa pa rin siya ng paraan para maibalik yung closeness na yon, para makalapit ulit tayo sa Kanya. Sabi nga sa Matthew chapter 28 verse 20, I am with you always, even to the end of the age. Ibig sabihin, hindi ito pansamantala lang. Hindi ito depende sa mood natin o sa sitwasyon natin. Kasama natin siya palagi. Hindi siya nawawala o lumalayo. Ang totoo nga diyan, tayo ang lumayo sa Kanya. Handa niya tayong gabayan, ngunit wala tayong panahon manalangin o basahin ang Kanyang salita. Kaya kapag may mga moments na pakiramdam mo nag-iisa ka, huminto ka sandali at alalahanin mo, hindi umalis ang Diyos. Nag-aantay siya sa iyo, umaga at gabi, bawat sandal, dahil alam niya na mapapariwara ka kapag wala siya sa buhay mo. Baka lang hindi mo siya napapansin sa dami ng iniisip o pinagdadaanan mo. Subukan mong kausapin siya. Hindi kailangan ng malalim o perpektong salita. Kahit simple lang, parang may katabi kang kaibigan. Kasi ang totoo, nandyan lang talaga siya, nakikinig, at hindi ka iniiwan. Balikan mo siya sa panalangin. Basahin mo muli ang kanyang salita. Sa pamaraang ito, malalaman mo na maganda pala ang plano niya sa buhay mo. Bakit hindi mo subukan? Number 2, God is not just with us, He lives in us. Dati, nung unang panahon, kailangan pang pumunta ng mga tao sa templo para makalapit sa Diyos. Parang doon lang siya pwedeng ma-experience. Tama naman yon, mahalaga rin ang magsimba. Pero ngayon, dahil kay Jesus, nagbago na ang lahat. Hindi na tayo kailangang humintay ng espesyal na lugar para makalapit sa Kanya. Kasi tayo mismo ang naging templo. Yan ang sabi sa Bible, we are the temple of the Holy Spirit. Ang presensya ng Diyos ay hindi na lang nasa isang building, nasa loob na natin sa pamamagitan ng Holy Spirit na ibinigay niya sa bawat nananampalataya. Kaya kahit saan pwede kang magdasal, pwede mong tawagin, sambahin,
pasalamatan at humingi ng tulong o pagpapala. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, "Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God?" Ibig sabihin, hindi lang siya malapit. Nasa loob talaga siya. Kasama mo sa bawat sandali. Parte mo ang Diyos. Sobrang pagmamahal niya sa iyo, sa kaloob-looban mo siya nakatira. Mahirap pang paniwalaan. Sanayin mo ang isipan mo. Manampalataya ka at matutuklasan mo na tunay ang sinasabi ko. Hindi malayo sa isang magulang na hindi niya maiiwan ang kanyang anak kahit kanino lang dahil mahal niya ito. Gusto niyang laging itong kasama. Kaya hindi mo kailangang humintay ng Sunday or pumunta sa church para maramdaman na malapit ang Diyos. Kahit nasa bahay ka lang, nasa trabaho, o kahit na na-stuck ka sa traffic, nandyan siya sa iyo. Pwede mo siyang kausapin kahit saan, kahit kailan. Kasi ang totoo, hindi siya umaalis. Lagi siyang present sa buhay mo. Number 3, God's presence gives us purpose and power. Ang kaligtasan or salvation ay hindi lang tungkol sa pagpunta sa langit balang araw. Pat higit pa doon, ito ay paanyaya na mamuhay tayo ngayon na may malinaw na purpose. Ibig sabihin, habang nandito pa tayo sa mundo, gusto ng Diyos na gamitin tayo para ipakita ang kabutihan niya sa ibang tao. Your purpose is to be an instrument of God. Sa paraan ng pag-iisip natin, pagsasalita at mga ginagawa araw-araw. Yan ang ating purpose, ganapin ang kanyang kagustuhan. Kapag natuto kang magdasal, babasa ng Biblia, maiisip mo mali pala ang sinasabi nilang my body, my life. Yung katotohanan na gawa ka ng Diyos, siya ang nagbigay sa iyong buhay, ay ibig sabihin dapat mong ibalik sa Kanya lahat ng meron ka. Kapag hindi mo ginaganap ang Kanyang kagustuhan at nagsarili ka sa buhay mo, aba, mahiya ka naman. Sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 13, "For God is working in you, giving you the desire and power to do what pleases Him." Ibig sabihin, hindi lang niya tayo inuutusan, siya mismo ang nagbibigay ng lakas at puso para gawin ang tama. Kaya kapag may nararamdaman kang simpleng tulak sa loob mo, yung parang tulungan mo siya, or magpatawad ka, or magsabi ka ng totoo, hindi lang basta thought yon. Yon ang Holy Spirit na kumikilos sa iyo. Paalala yon na hindi ka mahina at hindi ka nag-iisa. Sa totoo lang, ang Diyos ay gumagawa sa loob mo at sa pamamagitan mo para may mangyaring mabuti sa paligid mo. Practical takeaways. Sa araw-araw na takbo ng buhay natin, importante na marunong tayong huminto kahit sandali at kilalanin ang presensya ng Diyos. Kahit ilang segundo lang pwede mong sabihin, "God, alam ko nandito ka kasama ko." Simple lang, pero napakalalim. Parang nire-remind mo yung sarili mo na hindi ka nag-iisa at may kasama ka sa bawat ginagawa mo. At yun ang totoo. At habang ginagawa mo yan, matuto ka ring makinig sa Holy Spirit. Minsan, tahimik lang siya, parang maliit na boses or pakiramdam sa puso mo. Kapag may naramdaman kang tulak na gumawa ng mabuti, tumulong, magpatawad, or magsabi ng totoo, huwag mo yung i-ignore. Sundin mo agad. Kasi doon ka nagiging aligned sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. At higit sa lahat, piliin mong mabuhay na may purpose, hindi yung parang dumadaan lang sa bawat araw. Hindi mo kailangan ng grand gestures. Kahit sa mga maliliit na bagay, pagiging mabait, pagbibigay ng pag-asa, pagsasabi ng totoo, doon mo na ipapakita ang presence ng Diyos sa buhay mo. Unti-unti, mapapansin mo na hindi lang ikaw ang nagbabago, kundi pati yung mundo sa paligid mo. Closing prayer. Ama, maraming salamat po dahil hindi ka malayo. Nandito ka mismo kasama namin at nasa loob pa namin. Tulungan mo kami na mas maging aware sa presensya mo araw-araw, hindi lang sa mga espesyal na oras, kundi kahit sa simpleng sandali ng buhay. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na sundin ang Holy Spirit, kahit minsan mahirap, kahit minsan hindi komportable. Turuan mo kaming mamuhay na may purpose, hindi lang para sa sarili namin, kundi para magamit mo kami sa kabutihan mo.
Gamitin ang buhay namin para magdala ng liwanag, pag-asa at pagmamahal sa mundong ito. Nagtitiwala kami sa iyo at pipiliin naming lumakad kasama ka, araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magtapos, maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung kayo ay natulungan o napalago ng presentasyong ito, malugod naming dinatanggap ang inyong suportang pinansyal para sa ministeryong ito. Ang inyong tulong ay makakatulong upang maipagpatuloy ang gawaing ito. At humihingi rin kami ng panalangin at tulong pinansyal para sa patuloy na paggaling ng boses ni Randy Ramos. Maraming salamat po sa inyong suporta.